Tatlo ang nakikitang dahilan kung bakit bumaba ang labor force ngayon sa bansa ayon sa Philippine Statistics Authority. Una raw ang pagbabalik sa household work duty ng nasa 1.79 million na individual. Ayon naman kay Labor Leader Calio de Guzman, dahil daw ito sa kakulangan ng job security sa bansa. Ang detalye ng balita tunghayan sa report ni Criza Lopez. May nakitang malaking pagbaba sa labor force ng bansa para sa buwan ng Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority dahil ito sa malaking bilang ng mga individual na bumalik sa household work duty o mga gawaing bahay. Sa datos ng PSA on a monthly basis, mas lalong bumaba ang partisipasyon ng kababaihan sa labor force ng bansa kumpara sa partisipasyon ng kalalakihan. Para kasi sa buwan ng Hulyo 2023, bumaba pa sa 47.8% ang datos ng mga kababaihan kumpara sa partisipasyon ng mga kalalakihan na nasa 72.4%. Bagamat bumaba rin ang partisipasyon ng mga lalaki kumpara sa 75.5% noong Abril. Ayon kay National Statistician and Civil Registrar General, ilan pa sa mga dahilan ng pagbaba ng unemployment rate sa bansa ang considering po na yung mga lumaki po yung data ng mga kababaihan na wala pong trabaho because of household. Ano pa po yung other reason po kaya kung bakit po nananatili pong mababa yung data ng employment sa mga babae po? Ang ang mataas ay yun nga yung household family duties, mga 1.79 million, no? Tapos, mayroon tayong pangalawa, sabi nila too young or too old, mga 689,000. At yung pangatlo, mayroon tayong 181,000 na they believe no work is available. So ito yung top 3. Pero yung pinakamalaking na-contribute is really yun nga yung shift to household family duties. Sa pananaw ni Labor Leader Calio de Guzman, konti pa lang ang mga trabaho na nalilikha para sa mga babae at karamihan pa ay mababa ang sweldo. Hindi na rin daw nakapagtataka na ang ilan umaalis sa pagtatrabaho dahil walang job security o permanenteng trabaho. Ilan sa mga solusyon na sa tingin ni Calyodi na kailangan gawin ang pagpapaikli ng oras sa pagtatrabaho ng mga manggagawa. Dapat paikli na yung oras ng trabaho. Marami na sa ibang bansa ang ginagawa yan. So, sa Germany, mga 28 hours per day, per week na. Opo. Eh, sa Pilipinas, kahit mabuhasan mo man lang yan ng 2 oras, kada araw na pagtatrabaho, from 8 hours to 6 hours. Base nga sa pagtatala ng PSA, mas tumaas ang oras na inilalaan sa pagtatrabaho kada linggo na nasa 42.3 hours. Ilan sa mga dahilan kung bakit nagtatrabaho ng higit sa 48 oras kada linggo ang mga manggagawa ay dahil sa kagustuhan na kumita ng mas malaki sa kanilang sinasahod at base sa mandato ng employer at iba pang rason. Maliban dito, nananatiling mga wage and salary workers sa may pinakamalaking bahagi sa bahagdan ng mga employed persons na may 62.1%. Sumunod dito ang mga self-employed o may sariling negosyo na may 27.4%. Para sa URTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.